kapuso, ito po si Jasmine Manabat. 5 taong gulang, sila po ay tiga Antipolo. Nagpunta po siya rito sa Mequinino Grandstand. Kasama raw niyang kanyang tiya na si Santi Manabat. Kung nakakakilala niyo po si Santi Manabat, pakitext lang siya o tawagan kung may cellphone siya o manap kayo ng paraan para puntahan si Jasmine dito po sa kinalalagyan ng crew at staff ng GMA7 dito sa kabilalang po tapat na tapat ng Quirino Grandstand. Pagkatapos po ng pagsasayang papuwid ng 24 oras, ipagkakatiwala po namin si Jasmine Manabat dito po sa mga otoridad, dito po sa Police Community Precinct na nangangalaga ng kaayusan dito po sa lugar ng Quirino Grandstand. Ito po si Jasmine Manabat. Kung kilala niyo po mga magulang niya o yung tiya niya kasama rito, pakipagbigay alam. Kasama po namin siya dito ngayong gabi. Mel. Salamat, Mike. Bumagsak ang isang bahagi ng glass ceiling sa loob ng The Block sa SM City North EDSA, Quezon City kaninang hapon. Ayon sa mga saksi, 4 ang nakita nilang sugatan. Mga nag-aabang daw sa isang mini concert sa activity center. Nilinis na ang mga naiwang bubog doon. Inaalam pa sa ngayon kung bakit bumagsak ang kisameng salamin. Pero ayon sa ilang tenants sa The Block, matagal na daw may lamat ang naturang kisame. Ayon naman sa marketing group ng SM, 2 nasugatan at sinagot na nila ang pagpapagamot sa mga ito. Agad din daw nilang ipaaayos ang nasirang kisame. Nakauwi na sa kanilang bahay ang 3 taong gulang na bata na namatayan ng ina sa isang aksidente sa Marcos Highway. Tuwang-tuwa mga kapatid ni Baby Ann na muli siyang makasama. Matapos ang mahigit 2 linggo niyang pagkawala, nakatutok si Ray Alves. Nasa piling na ng kanyang ama at mga kapatid si Baby Ann. Pumayag ang City Social Welfare Department ng Antipolo City na ibigay na si Baby Ann kay Mang George matapos mapatunayang siya nga ang ama ni Baby Ann. Ang 2 kapatid ni Baby Ann na sina RJ at Nicole, tuwang-tuwa sa pag-uwi ni Baby Ann. Hanap niya po ba mama niya? Siyempre po, nung nakita niya, talagang iyak siya ng iyak. Miss rin siguro ang mama niya. Mula Bohol, dumating kanina sa punerarya ang lola ni Baby Ann sa ina. Noong bisperas ng Pasko, isang araw bago pumanaw si Janice, hindi raw alam ni Aling Concesa kung bakit hindi siya mapakali at panay nasa isip ang anak. Parang walang gana, walang sigla sa Pasko, walang buhay ang Pasko. Naisip niyo po ba si Janice? Kanang palagi namin naalala yung pangalan niya, yung Pasko. Sa mga kapitbahay at kamag-anak na nakapanood ng 24 oras noong Miyerkules daw niya nalaman ang nangyari sa kanyang anak. Matagal nang hindi nakikita Parang masakit. Lalo na yung mga anak niya maliliit pa. Kanina rin bumisita ang mga kinatawan ng RC Cola, ang may-ari ng pick-up na nakabundol sa ina ni Baby Ann. Nagdala sila ng mga laruan, damit at pagkain para sa bata. Bukod sa gastos sa ospital at pagpapalibing, pinag-uusapan na rin daw ng mga opisyal ng kumpanya kung ano pang tulong ang pwede nilang ibigay sa pamilya. Gusto ko lang iparating na yung Asia-wide Refreshment Corporation, na yung kumpanya na nasa likod ng RC Cola, isang responsableng Pilipinong kumpanya na handang tumulong at panugutan kung meron man silang nagawang mali at kung kailangan maglabas ng tulong para sa mga taong naapektuhan, handa naman nilang gawin yun. Pagkalibing sa ina ni Baby Ann, plano ni Mang George na umuwi silang mag-aama sa kanilang probinsya sa Bacolod para doon na manirahan. Lee Alves, nakatutok, 24 oras. Imel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami po ang nabigla sa atin sa malawakang pagbaha noong 1 taon. Pero alam nyo, sa Kamanava area, gaya ng sa Malabon, bahagi na daw po ng araw-araw na buhay ng mga residente, lalo na ng mga estudyante, ang pagtaas ng tubig doon. Sa ikalawang bahagi ng unang hakbang sa Kinabukasan Project, mga bata sa Malabon, ang ating pinasaya. Hunyo nung nakaraang taon, ganito ang hitsura ng Dampalit Elementary School sa Malabon. Lubog man sa tubig baha, nakangiti pa rin tinanggap ng mga bata ang handog nating gamit pang eskwela. Dumaan ang 6 na buwan, tila nakangiti ring nalampasan ng mga guro at mag-aaral dito ang madalas na pagbaha, maging ang pagdaan ng mga bagyo. Sa aming pagbabalik,
isang tuyong quadrangle na puno ng mga bata ang aming inabutan. At dahil walang baha, mas masaya nilang tinanggap ang bagong set ng gamit pang eskwela. Pero higit yatang masaya ang mga taga Dampalit Elementary School Annex. Bukod kasi sa ating handog, may bagong gawang kalsada na sa harap ng paaralan, kaya hindi na mahihirapan ng mga bata tuwing babaha. Dahil nakikita ang kanilang sigasig sa kanilang pag-aaral. Dahil po sa inyong pagmamalasakit sa mga batang narito. Maraming salamat po. Ang mga bata sa Pangulo Elementary School, hindi na rin iniinda ang pagtaas ng tubig sa lugar. Kahit po bumaba na kailangan namin pumasok, nagbabangka na lang po kami para po makapasok ng sakla sa eskwelahan. Dagdag inspirasyon sa mga bata ang bagong gamit para sa natitirang araw ng klase. Kapag sila walang gamit sa eskwela, hindi sila makakapag-perform na mabuti sa paaralan. Yung mga ginagawa nila, yung mga sinusulat nila, at least ngayon, may mga gamit na sila. 3 buwan bago matapos ang klase, ang mga mag-aaral sa Dampalit at Pangulo magagaling ng magsulat at magbasa. Mahigit 2,000 mag-aaral sa Malabon ang ating nahandugan ng panibagong gamit pang eskwela. Maraming salamat po muli sa Procter & Gamble sa pakikiisa sa atin sa unang hakbang sa Kinabukasan Project Part 2. Patuloy pa rin pong naglilibot sa mga piling paaralan sa bansa ang mga Kapuso teams. Bukod po kasi sa Kamaynilaan, dinayo rin po natin muli ang Occidental Mindoro at Surigao del Norte. Nakatakda naman kami magtungo sa Samar, sa Leyte at sa Catanduanes sa susunod na linggo. Sa mga nais makiisa sa proyektong ito, maaari po kayo magdeposito ng inyong donations. Pwede nyo rin gamitin ang inyong credit card, mag-log on sa aming website para sa detalye. Susunod! Twilight star na si Ashley Green. Nag-pose ng walang damit, pininturahan lang. Snooki Serna, ipinagdarasal na makayanan niya ang pagkamatay ng ina. At balikan ang pinagmula ng pinagkakatiwalaang GMA